Ipinatitigil na ng Commission on Higher Education o CHED ang pagtanggap ng mga bagong senior high school students sa state and local universities and colleges ngayong taon. Handa naman kaya mga high school sa bansa na saluhin ang pangangailangan ng mga incoming senior high school? Makakausap po natin ngayong umaga, Assistant Secretary Francis Bringas ng Department of Education. Asek Bringas, magandang umaga po. Hi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng iyong programa. Opo. Asek, tanong ko lang, ilan yung mga incoming senior high school na posibleng maapektuhan itong bagong kautosan na ito ng CHED? Well, yung incoming natin, itong school year 2023-2024, ang maapektuhan talaga nito ay yung ating mga grade 11. Yung ating 11 kasi nasa 17,700 yung ating grade 11 at present. At pagdating nga ng 2024-2025, kung hindi natatanggap yung ating local universities and colleges and state universities and colleges, sila yung hindi makakapag-grade 12 doon kung walang laboratory school yung eskwelahan. Opo. Nagkakaroon na po ba ngayon ng ugnayan sa pagitan ninyo ng DepEd at ng CHED kung option ho ba yung pag-extend perhaps ng ilang mga SUC at LUC na tumanggap pa rin ng senior high school students? Yes, very yung ating communication with CHED actually is ongoing, no? Yung pag-stop natin ng GASPE or yung voucher system, voucher program natin for senior high school. Alam na yan ng CHED at alam na rin yan ng ating nagma-manage ng ating voucher program. At definitely this school year nga hindi na siya nabigyan sa mga grade 11 yung voucher, and yet nakapag-enroll pa rin sila sa mga state universities and colleges. So pagdating ng next school year, dalawang options pa rin ang meron sa ating mga incoming grade 11. That is, they enter the grade 11 in the public schools, which is free. At pwede naman silang mag-enroll sa ating mga private schools kung saan, kung eligible sila makareceive ng voucher, they will still have the slots for the voucher program. Ang tanong ho siguro ng karamihan sa mga mag-aaral na incoming senior high at lalo kanilang mga magulang, kakayanin na ho ba kaya ng ating mga public high schools na i-accommodate sakaling tuluyan na ngang hindi tumanggap ng senior high school na mga SUC at LUC? Yes, kakayanin naman, no, nakapag-ugnayan na tayo sa lahat ng mga regional offices and SDOs kung saan meron tayong enrollees sa mga local universities, at nakikita natin nga sa grade 11 natin, out of yung 17,700, nasa average of 250 learners per division ang nakikita nating i-accommodate sa mga division offices public schools. Opo, kabilang po doon sa mga dahilan kaya tumulong yung mga SUC at LUC sa senior high school ay dahil nung 2016 nga daw po, dahil nag-extend ng 2 years yung high school, may kakulangan sa classroom, sa guro, and generally yung capability po ng ating mga public high schools to accommodate the extended high school program. Ito po ba ay natugunan na natin in the last 5-6 years since ito po ay pinatupad? Yes, since nag-start tayo ng 2016 up to the present, we have been aggressive. The past administration and the present have been aggressive in providing senior high school buildings as well as teachers in all of our schools nationwide. Kaya nung nag-end, dapat yung transition period natin ng 2021-2022, we have already provided for enough senior high school buildings and teachers, at patuloy pa rin naman tayo nagbibigay ng mga facilities and personnel sa ating mga senior high schools. Option din naman po, yung private universities at colleges, pwede rin silang tumanggap ng mga nasa senior high school? Yes, option pa rin nila yan makatanggap dahil yung ating mga voucher program naman, yung eligibility natin, kung magagaling sila sa public schools and they go to the private universities, makakakuha pa rin sila ng ating mga vouchers. Asek Bringas, maraming salamat po sa paglilinaw. Thank you for joining us. Thank you. Nakausap po natin Asek Francis Bringas ng DepEd. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.